Handa raw si Senate President Franklin Drilon na sagutin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng tanong kaugnay sa umano'y overpriced na Iloilo Convention Center. Kung kakailanganin daw, handa siyang umupo sa pagdinig bilang resource person. Pero mag-i-inhibit naman daw siya kapag nakasalang na ang iba pang kukuning resource person. Nauna nang inamin ni Drilon na 300 million pesos ang inilaan niya para sa proyekto mula sa kanyang Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero giniit niya noon na hindi overpriced ang gusali. Ayon naman daw niyang isipin na galing sa kampo ni Vice President Jejomar Binay ang dati niyang staff na si Manuel Mejorada. Si Mejorada ang nagsiwalat kaugnay sa umano'y anomalya. Nang imbestigahan kasi ang umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2, lumabas si Mejorada para sabihin na dapat ding busisiin ang Iloilo Convention Center. Kaugnay naman sa pag-atras ni Vice President Binay doon sa debate, kunin naman natin ang reaksyon si Senador Trillanes. Senador. Hello, magandang umaga po sa inyo, Howie at sa ating mga televiewers. Okay, so nabalitaan niyo po ang pag-atras ni Vice President Binay. Kani-kanina lang. Ano po ang reaksyon ninyo? In a way, disappointed tayo, pero also, rin tayo. Parang inaasahan na natin ito kasi alam nyo, ever since hindi talaga napangahawakan ng salita ni Vice President B. But this will totally destroy his credibility. Hindi na natin talaga pwedeng pagkapiwalaan. Senator, si Maris Umali po ito. Magandang umaga po sa inyo. Senator, ang sinasabi po kasi nga dahilan ni Vice President Jejomar Binay, dahil daw po sa mismong sinabi niyong pahayag na may advantage si Vice President Binay dahil siya ay isang abogado. Bagamat kinakarir niyo naman po, pinaghahandaan ng husto, itong magaganap na debate, yung kayo mismo, yung naging pahayag niyo, yung naging dahilan na kung magkakaroon din naman daw siya ng undue advantage, uurong na lang siya. So, ibig sabihin parang kayo pa po ang naging dahilan kung bakit siya umuurong ngayon. Ito nga, hindi ko maintindihan actually kung ano yung mga palusot nila I don't know. Kahit na anong angulo mo tignan dito, lamang na lamang sa dito sa laban na to, this is the best opportunity for him to make his case, to prove to the people that he is innocent of all those allegations. Pero he blew it again I don't know kung anong pumapasok sa isip nila ngayon. Alright, so pasensya na po at wala na po kaming oras, pero malinaw naman po ang naging pahayag ng dalawang kampo, Howie, umurong na itong si Vice President Jejomar Binay sa gaganapin sanang debate nila na siya mismo yung naghamon sa November 27 at dismayado rito at hindi malaman ni Senator Trillanes kung ano talaga yung malinaw na dahilan kung bakit siya umuurong. Bagamat siya naman talaga yung may undue advantage. Maraming salamat po, Senador Trillanes. Alam mo, Maris, kung pupunta ka doon sa Leyte o Samar, laging sasabihin sa'yo ng kahit sino doon na nagtatrabaho sa recovery, sa relief, sobrang mababa yung death toll na sinasabi ng gobyerno, yung official death toll na 6,300. Oo. Sabi ng mga ibang barangay captain, sa barangay lang namin may 1,000 na. Iisa lang kami. And remember yung in-interview mo, Howie, last week, di ba? Si Father Villamil, sinabi niya na in his parish alone, 2,000 yung namatay. And they had names na nakalagay dun sa memorial wall. Although we weren't able to really count kung talagang 2,000 ito. But the fact na in just one parish in Tacloban, there are 2,000 dead, diba? Parang, although ang sinasabi kasi, nakausap ko naman ng NDRRMC, they're basing it on body count. Body count talaga. And kahit na sino ang kumwestiyon, they can just easily tell or show the documents na talagang merong pinagbabasihang body count itong sinasabi nilang 6,300. Now, again, going back to Father Villamil, they saw 20,000 plus body bags daw ang dinala doon, lahat ginamit, and ang sinasabi pa sa atin, ito, account talaga nila to because they've witnessed it. Hindi lang daw isa ang nilalagay sa ilang mga body bags. There were even 2 to 3 remains, diba, na inilalagay sa isang body bag. So, paano mo ba
re-reconcile yung sinasabi ng NDRRMC and these information that are being mentioned by those people on the ground mismo, no? Tsaka isa pa dyan, Howie, ma-mention ko lang din, yung people surge. Dahil ang sinasabi sa Isang atin... NGO yun, ng mga biktima, no? A very credible NGO daw ito dahil ito yung mga relatives mismo ng mga namatay o nasawi o nawawala pa rin hanggang ngayon dahil dun sa bagyong Yolanda. And they're saying, based on collated data, na 18,000 more or less yung bilang. So, it's really very difficult to mention or to really say kung ilan talaga ang bilang ng mga namatay. But now, itong Save the Children, whom you've also interviewed, na-interview ko rin sila, sila na nakapagpunta na sila sa mga, nakapag-respond na sila sa mga iba pang mga large-scale na calamities like the one in Haiti. And talagang, ang kapuri-puri naman daw sa ating bansa, napakabilis daw yung pag-respond. But it's really very difficult to mention the real death toll. Because So of the sinasabi pa nila na mabilis ang response sa kabila ng lahat ng batikos na mabagal na. Yes. Alam mo, sa totoo lang, yan daw ang ipupurihin nila sa ating bansa dahil as compared to other large-scale calamities, mabilis daw ang naging pagresponde ng ating mga local government, ng ating national government, and of course, all the other NGOs and other international organizations that responded dun sa calamity na ito. So, dapat kanya-kanyang i-mention din perspective. natin. Kasi sila, kino-compare nila sa ibang bansa. Pero of course, kung biktima ka o nangangailangan ka ng tulong, no response is fast enough. No response is fast enough for those who are victims of the calamity. Tama, tama. Nakatakdang sunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga illegal na droga. Kabilang ito sa mga nabawing droga sa mga operasyon ng ahensya sa Luzon. May news to go si Jay Sabale. Jay. Howie, humigit kumulang 2.25 billion pesos nga na halaga ng pinagbabawal na droga ang nakatakdang sunugin ng PDEA dito sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite City. Narito ang report. Ang mga nasamsam ng PDEA at iba pang mga ahensya ng gobyerno na pinagbabawal na gamot sa kanilang operasyon ay galing sa iba't ibang korte sa buong Luzon. Ang shabu ang pinakamalaking susunugin na may timbang na 559,716.8 grams na ibinebenta sa presyong 4,000 pesos kada gramo. Ang kabuang halaga ng susunuging shabu ay nasa 2.2 billion pesos. Susunod naman dito ang cocaine na may timbang na 1,032.5 grams na may presyong 6,000 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin na cocaine ay humigit kumulang 6.2 million pesos. Mapangatlo naman ang marijuana na nasa 901.3 grams. Ang bawat gramo nito ay nasa 50 pesos. Ang kabuang halaga ng marijuana na susunugin ay nasa 45,065 pesos. Pang-apat naman ang sangkap na ephedrine na ginagamit para makagawa ng shabu. May bigat itong 67.7 grams na nakakahalaga ng 350 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin na ephedrine ay 23,695 pesos. May maisasama ring volume na 1.1 grams na nakakahalaga ng humigit kumulang 43 pesos. Kasama sa mga illegal drugs na sisirain ay mga expired medicine na may 16,000 grams. Ang pinakamalaking kontribusyon sa methamphetamine or shabu ay galing sa Branch 75 Olongapo RTC na may bigat na 433,236 grams. At mula sa Branch 12 ng Lipa, Batangas na may bigat na 101,000 grams. Nakatakdang magsimula ang pagsusunog ganap na alas 10 ng umaga mamaya. Ayon naman sa PDEA, malaking dagok ang ginagawa nilang operasyon laban dito sa mga illegal na droga at sinisigurado naman nila na ang gagawin nilang incineration dito ay safe para sa mga residente sa lugar. Pinapakita po natin sa ating mga kababayan na ito pong mga nare-recover na droga na hindi na po kailangan ipresenta sa korte ay sinisira po through thermal decomposition. Kung saan po hindi na ho pwedeng ibalik sa dating niyang anyo yung droga na ito. Meron dalawa siyang chamber. Ang first chamber niya is yung fire. And then yung second chamber niya is doon niloload yung mga ebidensya. So, yun ang compliance nila sa DNR, not direct fire. So ngayon, papakita natin sa inyo, ito yung mga droga na kanilang susunugin. No? So titignan muna nila yan kung yan nga talaga yung drogang nakalagay sa loob. Matapos niyan ay titimbakin nila ito para makita kung tumpak at tama yung timbang nito.
At pag nakita na yan, magkakaroon din sila ng testing. So dito sa table na yan, nandyan yung mga gagamitin nilang chemicals para ma-verify kung totoo nga na drugs yung nakalagay dyan. So yung may mga ongoing pang kaso, kukuha sila ng mga ref samples para gamitin pa ito sa korte. At ang iba naman na hindi na gagamitin ay muli itong titimbangin at matapos ito timbangin ay papasok ito sa incineration chamber at dito na nga ito susunugin. At yan muna ang latest mula dito sa Cavite. Balik sa iyo, Javi. Maraming salamat, Jay Sabale. May importante pong anunsyo si Vice President Jejomar Binay tungkol sa debate nila ni Senator Sonny Trillanes. May news to go si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Harry, mainit-init pa, katatapos lamang ng ating ambush interview dito kay Vice President Jejomar Binay at kanya nga sinasabi na siya ay hindi natutuloy sa kanyang pakikipagdebate dito kay Senador Antonio Trillanes IV sa November 27. Ang pinanggagalingan nito, Javi, ay kanina tinanong siya na isang kasama natin sa Hanap Buhay kung ano ang kanyang reaksyon doon sa pahayag ni Senador Trillanes na may advantage itong si Vice President dahil siya ay isang abogado. Pero ganun pa man ay sinasabi ni Senador Trillanes sa paghahandaan niya ito ang kanilang debate. At sinabi pa nga niya kagabi na kakaririn niya, yun ang exact term na ginamit niya, dahil siya daw ay nag-aaral ng husto at naghahanda ng husto para sa kanilang debate. Nung tinanong si Vice President tungkol dito ay sinabi niya na siya ay hindi natutuloy kung ganyan daw na pinalalabas umano ni Trillanes na siya ay manlalamang dito sa gagawin ngang debate. At medyo kinagulat yan ng mga kawani ng media. Akala namin nung una, Hawi, nagbibiro, no? So, paulit-ulit namin itong tinanong sa kanya at kinlarify. Pero ang sinasabi niya talaga ay ngayong umaga lang siya nag-decide at sinasabi nga niya ay ayaw daw niya kasi yung mga pasaring na ganoon na tila ba hindi patas ang magiging debate sa November 27. So, Hawi, nangyari yan dito sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 72nd birthday kasama ang mga kawani, mga miyembro ng Philippine Marines dito sa Fort Bonifacio. Hawi? Sandra, si Marisa to, no? So, wala talagang final, definite na itong desisyon ni Vice President Binay, kahit na ang sinasabi naman talaga ni Senator Trillanes, talagang kakaririn din naman niya. Oo, Maris, ang ginawa nga namin, paulit-ulit naming tinanong at kinlarify further yung question dahil nga baka nami-misinterpret niya at dahil ang kiniklaim niya ay hindi naman niya napanood daw yung panayam na yun ni Senador Trillanes dahil di umano hindi na raw siya nanonood ng news ngayon at nagbabasa ng mga dyaryo simula nung panay-panay na lamang di umano yung batiko sa kanya ng media. So ang sinasabi niya ay nababalitaan lamang din niya mula sa ibang tao ang sinasabi ni Senator Trillanes. Pero nung tanungin namin kung ano pa ang makakapagpabago sa kanya isip, sinabi niya, final, wala na, hindi ako tutuloy dyan sa debate na yan. Yan ang sinabi ni Vice President Binay Marie. Kasi, sorry Howie, pero kasi ako yung nag-interview nung time na yon na kung saan mismong si Vice President Binay ay naghamon ng debate kay Trillanes nung gabing yon. Oo, kaya nga, yes, Maris, kaya nga sinabi namin sa kanya na baka ma-interpret naman ito na siya ay natatakot at siya yung maatras. Ang sabi ni Binay, bahala na daw kung anong gustong isipin ng tao. Basta siya daw, ang dahilan niya sa hindi pagtuloy ay yung mga pasaring. Di umano nito si Trillanes na hindi patas ang laban at siya ay manlalamang lamang doon sa debateng gagawin. Maris, Sawi? Alright, maraming salamat Sandra Aguinaldo. Samantala patuloy pong sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Trillanes kaugnay ng pag-atras ni Vice President Binay sa kanilang debate sa November 27. At kaugnay sa pambabatikos ni Secretary Panfilo Lacson, makakapanayam natin si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Magandang umaga, Mayor Romualdez. Yeah, good morning, Howie. Yes, ang sinasabi po ni Secretary Panfilo Lacson ay lumapit daw kayo kasama ang inyong pinsan na si Congressman Martin Romualdez sa kanya noong Enero at bumabali ng inyong internal revenue allotment para sa Tacloban City at nung handa na raw yung national government na ibigay itong binabali nyo o ina-advance nyo na pinapa-advance nyo na era ay bigla nyong hindi tinanggap o tinanggihan? Ano ba ang version nyo rito sa nangyari?
Simpleng-simple yan. Kung may panahon, padala kayo ng reporter dito sa opisina ko. Dahil during that time, namin si Secretary Abad, humihingi kami ng augmentation of funds. Pati Presidente, sinulatan namin. Sinulatan namin augmentation, hindi po bale. Opo. I don't know where that story came out na ako pang lumapit sa kanya at humingi ng bale. Oh. So what's the difference, sir? If he knows the workings of government, you should understand you don't make bale and you don't advance IRAs. What you Okay. do is you ask for an augmentation of funds so that, the LGU now can help get back on its feet. Okay. And that happened during that Oo. time. And sana wag mo niyang I appreciate the efforts that he tried during the time na sinubukan namin tulungan. Pero galing naman kay mismong Secretary Abad na ang magagawa lang niya ay pag-advance ng IRA. Ngayon, in-advise naman ako ng mga abogado namin, huwag niyo tanggapin yan kasi kung mag-advance ng IRA, baka galing sa DAP yan. O kung hindi lang galing sa DAP, illegal yan, mate-technical malversation tayo. Huwag na. So, yun ang naging sagot naman dyan. Okay. Ikaklaro ko lang, in fact, mahirap kasi yung kwento ng kwento siya ng kwento, hindi niya alam, sumulat kami. We don't operate informally. This is a highly urbanized city, and the mayor here and the congressman, we communicated that to Secretary Abad in writing. That's not kwento. Thank you. So Mayor, it's in writing. May document na nagsasabing ang request nyo, ang tunay nyong request ay augmentation of funds. Kung baga, sa Yes, ibang that was larangan. there. Walang tunay na request. There's only one request. That was a request made by us for augmentation of funds for the city government so we can maintain the allowances and expenses for the national agencies that are operating and doing service here in our city. Okay. Yeah, kasi ang kinikwento po ni Secretary Lacson, may verbal request daw, naka-speakerphone pa raw yung conversation, etc. Tumakbo siya mismo kay Secretary Abad para ipa-approve daw yung inyong request for this advanced ERA. Pero you're saying from the very beginning, this was not an advance of the ERA that you were requesting, kundi isang augmentation of funds, or I guess in the private sector, it would be called a supplemental budget. No. In fact, augmentation of funds, pwede silang magbigay niyan. They do that to other LGUs. In fact, to make it even clearer, that's why Secretary Abad went out on public and answered us and said, number one, yung paggamit ng pondo sa mga national agencies is patronized politics that shouldn't be allowed. Second, what he said was very clear. What he said was, don't expect anything just because you were hit by a disaster. Period. So, tumahimik na kami. Yun ang sagot niya. So, wala ho siyang sinabi in public na bumabalik kami, or in fairness to Secretary Abad, wala naman siyang sinabi na ina-advance. Yeah. Abogado, ano pong advance na hindi na? Mayor, medyo choppy na kayo. Okay, Pero sorry. parang may binanggit kayo na importante kanina na sinabi raw ni Secretary Abad sa inyo na huwag kayong umasa na, parang hindi ko po narinig yung kadugtong nun. Huwag kang ayun sinabi niya yun Okay, I'm sorry, Mayor Romualdez, we can barely understand what you're saying now, but we will take you up on your offer na papuntahin ang isang reporter para makita po itong documentation ng inyong request para luminaw naman itong issue na to, kung ano talaga yung hiningi nyo sa gobyerno nung Enero. Pero one last question, if the line is clear, no? So what is the current need now of Tacloban? So this was back in January, no? So ngayon, it's one year after Yolanda. Hawi, no? Yeah. Pwede lang, no? Para ayusin lang natin to, no? Apa. Ako naman, I'm very disappointed because I did not know the true facts yesterday. I only found out this morning. I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. Ayan ang masama. It was done in bad taste. It was done the wrong time.
we should work. Alam mo, ano bang function ng office niya? Hindi naman siya general na mga junior officer kami. Ay, isipin niya, ang role niya dyan is a coordinating body. You should reach out to all LGUs and not pick fights. This is the second time that he sort of scolded me or accused me. The first time was in Cebu. When I asked him, did you recommend, what is this thing I heard about transferring the airport? And this was way back June. And he answered me, yes, he recommended to the president to transfer the airport. Sabi ko naman, what is the basis of your transferring the airport? I want to look at the studies. Because how can you make a study in 6 months? And who is doing the study? Because that will entail billions. So my point, and then now, nagulat din ako because 3 weeks ago, he was announcing on the radio, on public, saying that he has no powers, he's disappointed. In fact, nalulungkot siya, parang nababagalan siya sa mga nangyayari, at disappointed siya. Pagkatapos, all of a sudden, he will accuse me that I am now the one at fault. That's why all these delays are happening in Tacloban. Medyo malabo ata yun So ako naman, if you cannot fulfill your duties as a coordinating body there, I don't know why you are even named SAR. You're not a SAR. You're just a coordinating body. If you cannot fulfill your function, and you're accusing us that we received 6 billion, and we did not receive 6 billion, I think you should resign in your position. Okay, so you're calling for him to resign because he has failed to fulfill Okay, his now, if duty. you have a political agenda, which looks very clear, we're not going to get sucked into that. Our people here in Tacloban have suffered enough. It's enough already with this harassment that we're getting from the national government. Sobra na Yun lang masasabi ko. We're trying so hard to work with them. Lahat ng hinihingi sa amin, binibigay namin. Lahat ng gusto nila, binibigay namin. Pero wag na sasabihin nila na kumuha kami ng pera. Pagkatapos kung ano bang insinuation na ninakaw namin yung pera na yan. We're not on a policy here. Klaro ko lang yan sa kanya. In fact, kami pang nabiktima dahil may 1 billion project kami, yung airport. And before, binunot nila yung 708 million at nilagay nila sa top. Pwede yan ang sagutin niya. Isa pa, background niya, police officer siya. Right up to now, you are czar, rehabilitation. You cannot even explain where all these donations came from the international community. Nakakahiya. Hiyang-hiya ako. Tumalabas ako sa bansa, hiyang-hiya ako dahil hindi rin namin ma-explain saan pumunta yung billion-billion na dollars na sinasabi ng pumasok sa Pilipinas. Yan ang mga asyusi niya. Hindi ito mga aira-aira na mga sinasabi niya. Kompleto kami ho yan. Papakita ko yung sulat yan. Yan lang gusto ko sabihin. Huwag na idama yung mga Taclobanos. Pagod na kami dyan. Okay? Okay. Thank you. Maraming salamat po, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Okay, nasa linya na po. Kaugnay sa Presidential Assistant for Rehabilitation Recovery, Secretary Ping Lacson. Magandang umaga po, Secretary Lacson. Magandang umaga po. Hawi, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa mga nakikinig, nanonood. Sir, kasama po sa presentation nyo kahapon na sinabi nyo, inamin nyo na below par yung ibang efforts sa recovery and rehabilitation, lalo na sa Tacloban City. Yeah, Tacloban lang ang binanggit ko doon na below par. Galing kami kung saan lugar Nakita namin yung kayusan doon sa ibang lugar. Napansin ko lang sa Tacloban, wala pang kayos. Kaya nga pinag-aaralan namin, bakit ganon? Kaya nga sa policy forum kahapon na sponsor ng JICA at saka ng ACP, sinadjust ko na isama sa mga policy issues kung bakit ganon ang situation sa Tacloban. Okay. So, kasama dun sa policy issues, yung political issues nga, no? Ayon sa inyo, ay tinanggihan na ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang tulong ng national government para sa rehabilitasyon sa Tacloban City? Sinabi mo ba niya kung ano yung dahilan niya para rito? Ilagay lang natin sa proper context. Ang sinabi ko, noong January, lumapit siya sa akin, kasama niya yung si Congressman Martin. Martin Romualdez? Yes, Congressman Martin Romualdez. Ang sabi nila sa akin, wala siyang panggastos para sa City Hall, baka wala na siya may pasweldo, wala na maitulong sa mga ibang napatulungan doon sa loob ng munisipyo. He's talking of the operation of the City Hall or the city government. So ang kanyang request, siya mismo nag-request ito kasi wala naman ako idea. Ang sabi niya, baka pwede makapag-advance siya ng kanyang IRA. January pa yon, siyempre, advance yon dahil January to March yung first quarter.
Ang pakiusap niya kung pwedeng maski 1 quarter man lang may advance niya. So from Manila Golf, where we talked at the time, tumakbo ako sa DBM. At kasi hinabol ko si Secretary Abad, baka makaalis. Pagdating doon, sinabi ko na pwede bang makapag-advance ng IRA yung Tacloban, maski 1 quarter. Ang sagot ni Secretary Abad, kahit 6 months, pwede natin sitigan. Total, pera naman yan. So bumalik ako sa Makati ulit at ang inabot ko na lang si Congressman Martin Romualdez. Pini-speaker phone niya yung kanyang pinsan, si Mayor Alfred, at tuwan-tuwa ako na ibalita sa kanya, i-prepare mo yung request mo, Mayor, at okay na ito, ibigay mo lang sa akin, ako na magpa-follow up. And then, hindi ko na masyado maliwanagan. Basta sa madalit sabi, tinanggihan niya, sabi niya, mahirap na ganito. Marami siyang kadahilanan na hindi ko na maintindihan. So, nagtataka ako sa aking sarili. Pati si Martin nga kasi magkatabi kami noon Sabi ko, bakit ganon? Very urgent yung kanyang panawagan, yung kanyang request. Kaya ako naman, agad-agad, tumakbo sa DBM na napakalayo. Bakit nga yung naandyan na, bakit ayaw niyang tanggapin? Hindi na rin maintindihan ni Congressman Martin Romualdez kung bakit bigla nagbago yung isip ni Mayor. Yun lang yung context, hindi yung tinanggihan niya yung tulong ng national government. Okay. Secretary Lacson lang, para sa illumination, impormasyon ng ating mga manonood, yung irang binabanggit nyo, ito yung internal revenue allotment na ibinibigay ng national government sa bawat LGU para sa kanilang regular budget, no? So ang bali ang sinasabi nyo, hinihingi nila yung i-advance itong internal revenue allotment. Kumbaga binabale, inuutang nila sa national government yung mga susunod nilang budget, no? Makakautang sila. Pero sir, correct me if I'm wrong, no? Pero di ba sa pag may national calamity katulad nito at may deklarasyon na national calamity at marami naman pumapasok na resources, bakit pa kailangan bumali ang isang LGU? Hindi ba pwedeng bigyan na lang ng national government yan dahil malinaw naman po na napakalaki nitong devastation at talaga naman nangangailangan yung Tacloban City, no? Bakit pa kailangan silang bumali sa national government? Hindi ba pwedeng bigyan na lang muna ng emergency assistance? Total, malino naman na national calamity po ito. Again, Howie, magkaiba yun. Yung tulong para sa operation ng City Hall, iba yung sa tulong para sa kalamidad. Yung national government, marami rin na naggastos para sa Tacloban City along with the rest of the 170 other cities and municipalities. Ang hinihingin, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, kaya siya bumabali. At yung mga ibang syudad naman din, yung iba nakabali rin, yung iba naman, meron pa silang naiwan na internal revenue allotment nila. At meron pa silang pang-operation ng kanilang City Hall. For example, yung Samar, iano ko lang, para may compare ko lang. Samar, nung nangailangan sila ng bigas, dahil pinukulang na sila ng bigas, si Governor Saritan, nakiusap din sa akin, hindi ko rin siya kilala, dumating sa opisina, at kailangan magugutom yung mga constituents, meron siyang pambili galing sa kanyang IRA. At ang problema niya lang, kung makakabili siya sa NSA kasi ayaw siyang pagbilan. So tinawagan ko yung NFA at sinabi ko, kung pwedeng pagbilan nyo o bentahan nyo ng bigas, yung Samar, province of Samar. So ganon, ngayon ang Tacloban, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, tubos yung kanyang internal revenue allotment. Wala siyang perang naiwanan sa City Hall, wala sa city government, kaya ina-advance siya. Ang tulong ng national government, hindi para doon sa operation ng mga City Hall o provincial government or municipal government. Ang tinutulong ng national government para sa mga naapektuhan ng kalamidad, kasama na rin doon yung pagpapagawa ng munisipyo, ng City Hall, ng public market, at kung ano-ano pa. Kaya nga, ang CRRP, nakapaloob doon yung lahat ng tulong na ibibigay ng national government, pabahay, cash assistance sa mga natira ng bahay doon sa mga safe zones, yung pampagawa ng bridges, ng roads, ng mga government facilities, pati yung livelihood at pati yung sa social services. Di magkaiba yun, Howie. Gusto ko lang liwanagin. Yung operation ng City Hall, kaya ina-advance na ubos daw ang kanyang pera. At ang sabi niya pa nga, hindi siya makapagbigay ng assistance sa police, sa mga teachers. Ang sabi ko, Mayor, mukhang hindi yun ang prioridad muna ngayon. Ang prioridad natin yung mga survivors. Wag nyo na munang siguro isipin yung tulong ng police kasi meron naman sweldo, meron silang MOOE, meron silang logistical support coming from national headquarters. So it's only a matter of, identifying priorities. But nevertheless, sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng mas di 1 quarter. Ang inoffer sa kanya
ng national government, ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months. Nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. Yun ang akin ni-refer. That's within that context. Gusto ko lang linawin yung Howie. Alright, Senator, si Mariz Umali po ito. Yes, Mariz. Good morning. Senator, moving forward, kasi inaprubahan na po ni Pangulong Aquino itong rehabilitation plan, itong master plan. Bibilis na po ba yung pagsasaayos ng mga tinamaan ng Bagyong Yolanda? Kasi, of course, until now, a lot of people, mga victims po, talagang nanghihingi pa rin, no? Parang sa tingin nila, hindi pa rin sila nakakaramdam ng talagang tunay na tulong. So yun, talagang may mga kababayan tayo doon na hindi naabot pa ng tulong. Dahil nga, ang sabi ko, yung CRRP na pinubit namin, yun, na-capture lahat doon kasi napaka-expensive no, napaka-expensive. Ang katulong namin sa pagbabalangka sa pagka-craft noong CRRP, mga LGs din, private sector, yung mga NGOs, pati yung mga national agencies. Kaya comprehensive yun, na-cover na halos lahat. Kung meron kami nakaligtaan yun, noon, sa oversight makikita namin kung meron pang hindi na hagip noon. But then, sabi ko nga, dahil inaprubahan na yung CRRP, mapapabilis talaga yung implementation. At hindi lamang doon sa pag-aapruba ng CRRP, nung tumawag ng special cabinet meeting si Pangulong Aquino, talagang sinabihan niya isa-isa yung ahensya, yung mga heads ng agencies, bigyan niyo ako ng definite na timeline. Hindi ko tatanggapin yung more or less. Kailangan bigyan niyo ako kailan natatapos itong mga nakalistang proyekto sa CRRP. We're talking of 18,648 projects at 25,000. Nakapaloob doon sa 18,000 na mahigit na proyekto, mahigit 25,000 activities. So, yun ang sinigurado ni Pangulong Aquino na madaliin at yung pondo, silang dalawa ni Secretary Abado ng DBM ang mag-uusap doon. At ang meron talaga magagamit na pondo. So, ang sagot doon sa tanong mo, Maris, mapapabilis, mag-accelerate yung pace ng implementation kasi nga naaprubahan na yung CRRP. Saan po namin yon, Secretary? Yes. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Panfilo Lacson. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Hihinga ng NBI ng paliwanag sina Health Secretary Enrique Ona, Assistant Secretary Eric Tayag at iba pang opisyal ng Department of Health kaugnay sa umano'y maanumalyang pagbili ng mga bakuna laban sa pulmonary disease. Partikular na tinutukoy ang PCV10 vaccine. Ito'y bakuna para sa mga bata laban sa mga sakit tulad ng pneumonia at meningitis. Binili ang mga ito noong 2012. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, may ilang tao na dumulog sa Pangulo noong Hunyo para ipagbigay alam ang umano'y anomalya. Binili raw kasi ang PCV10 kahit ang rekomendasyon ng World Health Organization at ilang ahensya ay ang mas murang PCV13. Mas maraming sakit din daw ang kayang pigilan ng PCV13. Naging pahirapan naman daw ang pag-iimbestiga ng NBI simula noong Hunyo. Hindi raw kasi nakikipagtulungan ang DOH. Sa ngayon, hindi pa masabi ni De Lima kung magkano ang kabuang gastos sa pagbili ng mga bakuna. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ni Ona at Tayag. Ayon naman kay DOH spokesman Dr. Lyndon Lee Soy, wala pa silang natatanggap na detalye kaugnay sa investigasyon. Pero tiniyak niyang handang makipagtulungan ang kagawaran sa mga otoridad. We will cooperate with them. So whatever document that they will be needing just to be able na ma-enlighten sila regarding this one, the agency will provide. We just do not know on the extent of the problem, how deep the problem is. Kaya nga ang ano lang namin is we will wait for the official communication pa. Nahihirapan din sila nung una dun sa discrete investigation because being discrete investigation ay hindi sila masyado makapag-access sa mga documents and in fact naging uncooperative daw certain personalities or certain offices or units of DOH. They were given a run around. Hindi kumbinsido ang ilang grupo sa opisyal na tala ng gobyerno sa bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda noong nakaraang taon. Kanilang hinala, pinabababa lang daw ng gobyerno ang totoong bilang ng mga nasawi. Narito po ang aking report.
kahit kuya ibaba mo. Dito, Hile-hilerang bangkay ang naiwan ng maladilubyong pagtama ng superbagyong Yolanda sa Kabisayaan noong nakaraang taon. May ilan na walan pa ng halos lahat ng miyembro ng pamilya. Sa tala ng NDRRMC, nasa 6,300 ang death toll ng bagyong Yolanda. Mahigit 1,000 pa ang nawawala. Pero ang ilang grupo hindi kumbinsido sa tala ng gobyerno. Paniwala ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, pinabababa lang daw ng gobyerno ang tunay na bilang ng mga nasawi. Base raw kasi sa People's Search, ang pinakamalaki umanong organisasyon ng mga biktima ng Yolanda, umabot daw hanggang 18,000 ang bilang ng nasawi. May kredibilidad sila when they estimate 18,000 kasi sila ay mga biktima mismo. Si Father Hector Villamil na parish priest ng St. Joseph's Parish sa Tacloban, Leyte, sinabing namatayan sila ng aabot sa 2,000 parishioner. Yung lista na yan, ay sa parokya namin, yan, galing yan ng pamilya. Based din yon ng mga body bags na pinadala. Lahat ng body bags na pinadala is more than 20,000 or something. Nagamit lahat yon. Don't tell me na ginamit yung body bag nagiging kumot. Sagot naman ng NDRRMC. Ang sinisiguro ng gobyerno sa pagbibigay namin ng numbers na ito ay may body count. Noong kasagsagan ng pagbibilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda, umabot umano sa 10,000 ang mga namatay base sa isang panayam kay Nooy Eastern Visayas Police Director Chief Superintendent Elmer Soria. Kalaunan nasibak sa pwesto si Soria dahil umano sa pagbibigay sa naturang bilang ng nasawi. Pinabulaanan ito ng Malacanang. Sabi ng NGO na Save the Children Foundation, madalas talaga mangyari sa mga malalaking trahedya ang paiba-ibang numero ng mga nasawi. It's fully understandable given the chaos and the destruction and the displacement that happened after Yolanda. I am ready. GMA Road Watch, serbisyong totoo ng GMA News. 9:38 na po mga kapuso, GMA Road Watch naman tayo at narito na ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Gamit po ang MMDA traffic camera, kumustahin natin ang sitwasyon sa EDSA NEPA Q-Mart sa Quezon City. Yung sa kanan po ay pa-southbound, papunta po yung Ortigas at Makati, habang yung sa kaliwa naman po ay pa-northbound, papunta namang Monumento. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan, light to moderate lamang ang sitwasyon ng trapiko sa magkabilang lanes na yan. Katuwang naman po ang Waze, dumako tayo sa bahagi ng EDSA Pioneer sa Mandaluyong City. Makikita niyo po itong mga araw na ito pababa. Yan po ay magmula sa Service Road all the way to Ortigas at sa Cubao po yan. Makikita natin, maroon po yung kulay ng lane na yan. Ibig sabihin, halos bumper to bumper ang mga sasakyan. Katunayan, marami pong mga icons, no? Mga report po itong ng ating mga Wazers na bumper to bumper ang mga sasakyan dyan. And ang average speed po ng ating mga motorista dyan sa lane na yan ay makikita nyo 10 kilometers per hour. Alright, ito po, papakita natin. Ayan. All the way po yan hanggang Ortigas at sa Cubao, meron pa rin po tayong mga report from our Wazers ng road hazard. So, kung meron po tayong mga alternatibong ruta na magagamit, iwasan na po muna natin yan dahil mabigat po ang daloy sa kalsadang yan. Ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Samantala mga kapuso, 44 days to go na lang at Pasko na. At nagsisimula na natin nga maramdaman ang malamig na panahon dito sa Maynila. At muli o mulang iisa ang tema ng karamihan sa mga Christmas Village o display. At ito po ang pelikulang Frozen. May news to go si Athena Imperial. Pamasko ang sumalubong sa mga taga Baguio City. Sa Session Road na talaga namang ramdam ang malamig na temperatura. Binuksan ang Frozen-inspired centerpiece. Ang mga bata, mayroon ding advance gift mula kay Santa Claus. May bonus pang pagkanta ni Francesca Farr. Ang dati ng dinarayong Christmas Village sa lungsod, White Christmas a la Frozen movie ang tema ngayong taon. Kumpleto ang barkada ni Anna, Elsa at Olaf. Hindi naman nagpahuli ang mga taga Kawayan City sa Isabela. Sabay na inilawan ang kanilang Frozen-themed centerpiece at giant Christmas tree. Formal na ring inulunsad ng isang mall doon ang proyektong Bears for Joy para sa mas masayang Pasko ng mga batang lansangan. Sa Bulacan, perfect for selfie ang kanilang atraksyon. Hindi frozen, pero magical at enchanted ang atmosphere. Siyempre, patok sa mga bata dahil naroon si Barbie at Christmas Secret Door. Mula north, lipad naman tayo sa south.
Agaw pansin sa Davao ang Lego Christmas Village. Sa pagbubukas nito, hinarana ng mga sikat na Christmas songs ang publiko. Binigyan din ng regalo ang mga bata. At ang mas nagpangiti sa mga dumalo, ang 57-foot Christmas tree. Athena Imperial, GMA News. Samantala, kagabi sa Makati City, pinalabas ang mga empleyado ng isang gusali dahil sa bomb threat. Sinuyod ng mga otoridad ang lugar, pero wala namang nakitang bomba. May news to go si Haji Rieta. Nabulabog at naglabasan ang mga empleyado ng isang gusali sa Hilpuyat Street, corner Chino Rosas Avenue, Makati City. Isang bomb threat kasi ang kumalat pasado alas 9 ng gabi. Noong umpisa, wala raw kamuwang-muwang ang mga empleyado at bigla na lang daw silang pinalabas ng mga gwardya. Basta we're just advised to evacuate our place. So without any reason. Pero dito ko lang nalaman sa baba na may bomb threat daw. Isang tawag daw ang natanggap ng Makati Police mula sa mga security guard ng nasabing gusali na may bomb threat sa ika-30 palapag. Agad namang pinuntahan ng mga taga-EOD ang gusali at pinalabas ang mga empleyado ng gusali. Si John Marcarel na papasok pa lang sana sa trabaho, agad hinarang daw ng mga gwardya. May bomb threat po na naganap, sir. So kung papasok daw po kami, pinalabas na lang kasi medyo delikado na rin sa loob, kung totoo man. Nagulat nga kami, may SWAT dito sa labas, kala ko may shooting lang. Inabot ng mahigit 1 oras ang pag-imbestiga ng otoridad at kalaunan ay idinlakarang negatibo sa bombang buong gusali. Haji Rieta, GMA News. Hindi gumana ang preno ay tinuturong dahilan ng pagkakabangga ng isang trailer truck sa isang 10-wheel truck sa panulukan ng C3A Bonifacio. May news to go si Oscar Oida. Gamit ang mga tinatawag na power tools, pilit na inaalis sa pagkakaipit ng mga rescuers ang driver ng trailer truck na ito. Pasado alas 3 madaling araw nang tumbukin ng naturang truck ang isang sinusundang 10-wheeler sa C3A Bonifacio, corner Sergeant Rivera, Quezon City. Sa lakas ng pagkakasalpok, nawasak ng gusto ang unahan ng trailer truck, dahilan para maipit ang 2 paa ng truck driver na si Feliciano Bayeta. Tuloy, di naging madali ang trabaho ng mga rescuer. Dagdag pahirap pa ang mga miron na dumagsa sa lugar. Nahirapan din tayo, medyo crowded yung tao. As long na andyan naman yung mga power tools din natin, kasama yung MMDA rescue team, at least kahit pa paano pagtulong-tulungan natin. Yung sa position ng natin, victim, medyo, yun nga, ipit yung paa niya, pero as long na conscious yung pasyente, kaya nakakapag-coordinate tayo sa kanya. Tumagal lang halos 2 oras bago naialis sa pagkakaipit ang driver. Ayon sa pahinanti ng truck na di naman na paano, nawalan daw sila ng preno. Nawalan po siya ng preno nung hindi niya nakontrol po yung manibela. Yung pagdating sa stop light, may nakaparada po doon na yung open truck ng mga bakal yung pangarga. Yun na po, sumargo na po siya. Oscar Oida, GMA News. Maluha-luha kahapon ang MMDA traffic enforcer na si Fernando Gonzales na naging usap-usapan sa social media dahil sa pagbebenta ng kakanin kapag off-duty. Pinatawag kasi siya ni MMDA Chair Attorney Francis Tolentino para hindi para sisantingin, kundi para i-promote. Bago sila magharap ng kanyang boss, bakas ang kaba ni Gonzales na 2 dekada nang naglilingkod sa MMDA. Kwento ng mga superior ni Gonzales, masipag talaga siya at pinipili rin mag-duty kahit off niya. Kwento ni Gonzales, sumasideline daw siyang vendor para sa pag-aaral ng 2 anak na nasa kolehiyo at high school. Nagtitinda raw siyang tuwing rest day. Sa litrato makita nga naka-uniforme si Gonzales. Paliwanag niya, nagsusuot daw siya ng uniforme kahit day off niya. Minsan daw kasi kailangan ng ekstrang tao kung kailangan, lalo na kapag weekend. Wala naman daw masama rito ayon kay MMDA Chair Tolentino. Inuna ni Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery Panfilo Lacson ang performance ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa rehabilitasyon ng lungsod. Sa kanyang State of Yolanda address kahapon, sinabi ni Lacson na isa si Romualdez sa mga dapat sisihin sa mabagal na rehabilitasyon sa Tacloban na isa sa mga pinakamatinding na apektuhan ng Bagyong Yolanda. Dati na raw lumapit si Romualdez kay Lacson para ma-release ang 3 buwang Internal Revenue Allotment. Sa halip naman na 3 buwan lamang, 6 na buwang IRA pang nilabas ng DBM para sa Tacloban. Pero tinanggihan ito ni Romualdez. Dagdag pa ni Lacson, halos 7 bilyong piso na ang naibigay ng pondo
ng National Government Agency sa Tacloban. Matatanda ang sinabi ni Romualdez na 5 buwan na ang nakararaan mula nang huli silang nakatanggap ng tulong mula sa national government. Sa mahigit 50 bilyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda, mahigit 100 milyong piso pa lang daw ang naibibigay sa kanila. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready po sa mas malalamig na umaga sa mga susunod na araw. Muli kasing lalakas ang hanging amihan na magdadala ng mababang temperatura sa Luzon. Base sa wind forecast map ng The Weather Company, sa Miyerkules inaasahan ang pag-iral muli ng hanging amihan. Ngayong araw naman, may mga pag-ulang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Calabar Zone. Sa Metro Manila, mababa ang tsansang umulan sa maghapon. Sa Visayas, posible ang mahihinang ulan lalo na po sa eastern section nito. At sa Mindanao, may mga pag-ulang inaasahan mamayang hapon lalo na po sa Zamboanga Peninsula, ARMM at Soc-Sargen regions. Yan po ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado, I'm ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ngayon pong araw, nakatakdang ilibing si Elaine Cuneta sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Sa ulat ng Philippine Entertainment Portal, isang maiksing mensahe ang ipinost ni megastar Sharon Cuneta tungkol sa kanyang namayapang ina. Aniya, mahal na mahal daw niya ito at labis na mamimiss. Sa Instagram account naman ng apong si Casey Concepcion, pinuri niya ang kanyang tinatawag na super lola. Itinuturing din ng aktres na isang regalo ang pagmamahal ng kanyang mamita. Pasado 1:00 ng hapon mamaya, magkakaroon po ng misa sa Santuario de San Antonio bago ihatid ang kanyang labi sa Parañaque. Sa gitna ng kontrobersya, halos matatapos na ang konstruksyon ng Iloilo Convention Center. Ipinakita ni Director Edilberto Tayaw ng DPWH Region 6 ang loob ng itinatayong gusali. 96% na ng Phase 1 ng proyekto ang nakumpleto. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng finishing sa sahig ng main hall. Gawa sa semento ang sahig, pero makintab ito dahil ginamitan ng espesyal na equipment. Hindi na raw ito lalagyan ng tiles. Naurong naman ang bidding para sa Phase 2 dahil hindi nakapasa ang mga sumali rito. Sa Marso sana sa susunod na taon, target tapusin ng Convention Center, pero nausod ito sa Mayo. Samantala, hindi pa rin sapat para sa ilang transport group ang serya ng mga rollback tulad ngayong araw. Pero sa kada litro ng gasolina at 35 sentimo kada litro sa diesel ang bawas presyo ng Unioil, Phoenix Petroleum at PTP Philippines. Bukod dyan, may 15 sentimo kada litrong rollback naman sa kerosene ang Caltex, Sea Oil, Petron at Shell. Giit ng grupong Akto, dapat tutukan ng Department of Energy kung tama ba ang halaga ng mga rollback na ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Siniguro naman ng DOE na makatwiran ang galaw presyo. Pero aminado silang wala silang kontrol sa presyuhan nito, lalo't nakabatay ang presyo sa pandaigdigang merkado. Sa ibang balita, nagbigay ng pahayag ang Bank of the Philippine Islands o BPI kaugnay sa umano'y naantalang allowance ng public school teachers ng Quezon City. Inirereklamo ng mga guro ang tinawag na BPI Globe Banco kung saan idinedeposito ang kanilang allowance. Ayon kay BPI Globe Banco President John Rubio, suportado nila ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa paggamit ng teknolohiya para mapadali at mas detalyado ang pagbibigay ng allowance ng mga guro. Pero hindi raw maiiwasan ang aberya sa teknolohiya. December 2013 daw nang kontratahin ng Quezon City Government ang BPI Globe Banco para gawing disbursement platform ng mga allowance na aabot sa 13,000 guro ng lungsod. Real-time daw ang operasyon nito, kaya nakakatanggap daw ng libreng text ang mga guro kapag naipasok na sa kanilang account ang allowance. Sa panayam ng News to Go kay Quezon City Mayor Herbert Bautista noong nakarang linggo, ang paggamit po ng sistema ng pagbigay ng allowance sa pamamagitan ng BPI Globe Banco ay para mapabilis at maiayos ang transaksyon. Inamin niyang hindi may iwasan ang pagkaantala bunsod ng aberya sa teknolohiya. Handa raw si Senate President Franklin Drillo na sagutin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang lahat ng tanong kaugnay sa umano'y overpriced na Iloilo Convention Center. Kung kakailanganin daw, handa siyang umupo sa pagdinig bilang resource person.
Pero mag-i-inhibit naman daw siya kapag nakasalang na ang iba pang kukuning resource person. Nauna nang inamin ni Drilon na 300 million pesos ang inilaan niya para sa proyekto mula sa kanyang Disbursement Acceleration Program o DAP. Pero giniit niya noon na hindi overpriced ang gusali. Ayon naman daw niyang isipin na galing sa kampo ni Vice President Jejomar Binay ang dati niyang staff na si Manuel Mejorada. Si Mejorada ang nagsiwalat kaugnay sa umano'y anomalya. Nang imbestigahan kasi ang umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2, lumabas si Mejorada para sabihin na dapat ding busisiin ang Iloilo Convention Center. Kaugnay naman sa pag-atras ni Vice President Binay doon sa debate, kunan naman natin ang reaksyon si Senador Trillanes. Senador. Hello, magandang umaga po sa inyo, Howie at sa ating mga televiewers. Okay, so nabalitaan niyo po ang pag-atras ni Vice President Binay. Kani-kanina lang. Ano po ang reaction ninyo? In a way, disappointed tayo. Pero also, ano rin tayo. Parang inaasahan na natin ito. Kasi alam nyo, ever since, hindi talaga napanghahawakan ng salita ni Vice President Binay. But this will totally destroy his credibility. Hindi na natin talaga pwedeng pagkapiwalaan. Senator, si Maris Umali po ito. Magandang umaga po sa inyo. Senator, ang sinasabi po kasi nga dahilan ni Vice President Jejomar Binay, dahil daw po sa mismong sinabi niyong pahayag na may advantage si Vice President Binay dahil siya ay isang abogado. Bagamat kinakarir niyo naman po, pinaghahandaan ng husto, itong magaganap na debate, yung kayo mismo, yung naging pahayag niyo, yung naging dahilan na kung magkakaroon din naman daw siya ng undue advantage, uurong na lang siya. So, ibig sabihin parang kayo pa po ang naging dahilan kung bakit siya umuurong ngayon. Ito nga, hindi ko maintindihan actually kung ano yung mga palusot nila I don't know. Kahit na anong angulo mo tignan dito, lamang na lamang sa dito sa laban na to, this is the best opportunity for him to make his case, to prove to the people that he is innocent of all those allegations. Pero he blew it again I don't know kung anong pumapasok sa isip nila ngayon. Alright, so pasensya na po at wala na po kaming oras, pero malinaw naman po ang naging pahayag ng dalawang kampo, Howie, umurong na itong si Vice President Jejomar Binay sa gaganapin sanang debate nila na siya mismo yung naghamon sa November 27 at dismayado rito at hindi malaman ni Senator Trillanes kung ano talaga yung malinaw na dahilan kung bakit siya umuurong. Bagamat siya naman talaga yung may undue advantage. Maraming salamat po, Senador Trillanes. Alam mo, Maris, kung pupunta ka doon sa Leyte o Samar, laging sasabihin sa'yo ng kahit sino doon na nagtatrabaho sa recovery, sa relief, sobrang mababa yung death toll na sinasabi ng gobyerno, yung official death toll na 6,300. Oo. Sabi ng mga ibang barangay captain, sa barangay lang namin may 1,000 na. Iisa lang kami. And remember yung in-interview mo, Howie, last week, di ba? Si Father Villamil, sinabi niya na in his parish alone, 2,000 yung namatay. And they had names na nakalagay dun sa memorial wall. Although we weren't able to really count kung talagang 2,000 ito. But the fact na in just one parish in Tacloban, there are 2,000 dead, diba? Parang, although ang sinasabi kasi, dahil nakausap ko naman ng NDRRMC, they're basing it on body count. Body count talaga. And kahit na sino ang kumwestiyon, they can just easily tell or show the documents na talagang merong pinagbabasihang body count. Itong sinasabi nilang 6,300. Now, again, going back to Father Villamil, they saw 20,000 plus body bags daw ang dinala doon. Lahat ginamit. And ang sinasabi pa sa atin, ito, account talaga nila to because they've witnessed it. Hindi lang daw isa ang nilalagay sa ilang mga body bags. There were even 2 to 3 remains, diba, na inilalagay sa isang body bag. So, paano mo ba reconcile yung sinasabi ng NDRRMC and these information that are being mentioned by those people on the ground mismo, no? Tsaka, isa pa dyan, Howie, ma-mention ko lang din, yung people surge. Dahil
ang sinasabi sa atin... Isang NGO yun, ng mga biktima, no? A very credible NGO daw ito dahil ito yung mga relatives mismo ng mga namatay o nasawi o nawawala pa rin hanggang ngayon dahil dun sa bagyong Yolanda. And they're saying, based on collated data, na 18,000 more or less yung bilang. So, it's really very difficult to mention or to really say kung ilan talaga ang bilang ng mga namatay. But now, itong Save the Children, whom you've also interviewed, na-interview ko rin sila, sila na nakapagpunta na sila sa mga, nakapag-respond na sila sa mga iba pang mga large-scale na calamities like the one in Haiti. And talagang, ang kapuri-puri naman daw sa ating bansa, napakabilis daw yung pag-respond. But it's really very difficult to mention the real death toll. So sinasabi pa nila na mabilis ang response sa kabila ng lahat ng batikos na mabagal na. Yes. Alam mo, sa totoo lang, yan daw ang ipupurihin nila sa ating bansa dahil as compared to other large-scale calamities, mabilis daw ang naging pagresponde ng ating mga local government, ng ating national government, and of course, all the other NGOs and other international organizations that responded dun sa calamity na ito. So kanya-kanyang perspective, kasi sila, kino-compare nila sa ibang bansa, pero of course, kung biktima ka o nangangailangan ka ng tulong, no response is fast enough. No response is fast enough for those who are victims of the calamity. Tama, tama. Nakatakdang sunugin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga iligal na droga. Kabilang ito sa mga nabawing droga sa mga operasyon ng ahensya sa Luzon. May news to go si Jay Sabale. Jay. Hawi, humigit kumulang 2.25 billion pesos nga na halaga ng pinagbabawal na droga ang nakatakdang sunugin ng PDEA dito sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite City. Narito ang report. Ang mga nasamsam ng PDEA at iba pang mga ahensya ng gobyerno na pinagbabawal na gamot sa kanilang operasyon ay galing sa iba't ibang korte sa buong Luzon. Ang shabu ang pinakamalaking susunugin na may timbang na 559,716.8 grams na ibinebenta sa presyong 4,000 pesos kada gramo. Ang kabuang halaga ng susunuging shabu ay nasa 2.2 billion pesos. Susunod naman dito ang cocaine na may timbang na 1,032.5 grams na may presyong 6,000 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin na cocaine ay humigit kumulang 6.2 million pesos. Mapangatlo naman ang marijuana na nasa 901.3 grams. Ang bawat gramo nito ay nasa 50 pesos. Ang kabuang halaga ng marijuana na susunugin ay nasa 45,065 pesos. Pang-apat naman ang sangkap na ephedrine na ginagamit para makagawa ng shabu. May bigat itong 67.7 grams na nakakahalaga ng 350 pesos bawat gramo. Ang kabuang halaga ng susunugin na ephedrine ay 23,695 pesos. May maisasama ring volume na 1.1 grams na nakakahalaga ng humigit kumulang 43 pesos. Kasama sa mga illegal drugs na sisirain ay mga expired medicine na may 16,000 grams. Ang pinakamalaking kontribusyon sa methamphetamine or shabu ay galing sa Branch 75 Olongapo RTC na may bigat na 433,236 grams. At mula sa Branch 12 ng Lipa, Batangas na may bigat na 101,000 grams. Nakatakdang magsimula ang pagsusunog ganap na alas 10 ng umaga mamaya. Ayon naman sa PDEA, malaking dagok ang ginagawa nilang operasyon laban dito sa mga illegal na droga at sinisigurado naman nila na ang gagawin nilang incineration dito ay safe para sa mga residente sa lugar. Pinapakita po natin sa ating mga kababayan na ito pong mga nare-recover na droga na hindi na po kailangan ipresenta sa korte ay sinisira po through thermal decomposition. Kung saan po hindi na po pwedeng ibalik sa dating niyang anyo yung droga na ito. Meron dalawa siyang chamber. Ang first chamber niya is yung fire. And then yung second chamber niya is doon niloload yung mga ebidensya. So, yun ang compliance nila sa DNR, not direct fire. So ngayon, papakita natin sa inyo, ito yung mga droga na kanilang susunugin, no? So titignan muna nila yan kung yan nga talaga yung drogang nakalagay sa loob. Matapos niyan ay titimbakin nila ito para makita kung tumpak at tama yung timbang nito. At pag nakita na yan, magkakaroon din sila ng testing
So dito sa table na yan, nandyan yung mga gagamitin nilang chemicals para ma-verify kung totoo nga na drugs yung nakalagay dyan. So yung may mga ongoing pang kaso, kukuha sila ng mga ref samples para gamitin pa ito sa korte. At ang iba naman na hindi na gagamitin ay muli itong titimbangin at matapos ito timbangin ay papasok ito sa incineration chamber at dito na nga ito susunugin. At yan muna ang latest mula dito sa Cavite. Balik sa iyo, Howie. Maraming salamat, Jay Sabale. May importante pong anunsyo si Vice President Jejomar Binay tungkol sa debate nila ni Senator Sonny Trillanes. May news to go si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Harry, mainit-init pa, katatapos lamang ng ating ambush interview dito kay Vice President Jejomar Binay at kanya nga sinasabi na siya ay hindi natutuloy sa kanyang pakikipagdebate dito kay Senador Antonio Trillanes IV sa November 27. Ang pinanggagalingan nito, Javi, ay kanina tinanong siya na isang kasama natin sa Hanap Buhay kung ano ang kanyang reaksyon doon sa pahayag ni Senador Trillanes na may advantage itong si Vice President dahil siya ay isang abogado. Pero ganun pa man ay sinasabi ni Senador Trillanes sa paghahandaan niya ito ang kanilang debate. At sinabi pa nga niya kagabi na kakaririn niya, yun ang exact term na ginamit niya, dahil siya daw ay nag-aaral ng husto at naghahanda ng husto para sa kanilang debate. Nung tinanong si Vice President tungkol dito ay sinabi niya na siya ay hindi natutuloy kung ganyan daw na pinalalabas umano ni Trillanes na siya ay manlalamang dito sa gagawin ng debate. At medyo kinagulat yan ng mga kawani ng media. Akala namin nung una, Hawi, nagbibiro, no? So, paulit-ulit namin itong tinanong sa kanya at kinlarify. Pero ang sinasabi niya talaga ay ngayong umaga lang siya nag-decide at sinasabi nga niya ay ayaw daw niya kasi yung mga pasaring na ganoon na tila ba hindi patas ang magiging debate sa November 27. So, Hawi, nangyari yan dito sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 72nd birthday kasama ang mga kawani, mga miyembro ng Philippine Marines dito sa Fort Bonifacio. Hawi? Sandra, si Mariza to, no? So, wala talagang final, definite na itong desisyon ni Vice President Binay kahit na ang sinasabi naman talaga ni Senator Trillanes talagang kakaririn din naman niya. Oo, Mariz, ang ginawa nga namin, paulit-ulit naming tinanong at kinlarify further yung question dahil nga baka nami-misinterpret niya at dahil ang kiniklaim niya ay hindi naman niya napanood daw yung panayam na yun ni Senador Trillanes dahil di umano hindi na raw siya nanonood ng news ngayon at nagbabasa ng mga dyaryo simula nung panay-panay na lamang di umano yung batiko sa kanya ng media. So ang sinasabi niya ay nababalitaan lamang din niya mula sa ibang tao ang sinasabi ni Senator Trillanes. Pero nung tanungin namin kung ano pa ang makakapagpabago sa kanya isip, sinabi niya, final, wala na, hindi ako tutuloy dyan sa debate na yan. Yan ang sinabi ni Vice President Binay Marie. Kasi, sorry Howie, pero kasi ako yung nag-interview nung time na yon na kung saan mismong si Vice President Binay ay naghamon ng debate kay Trillanes nung gabing yon. Oo, kaya nga, yes, Maris, kaya nga sinabi namin sa kanya na baka ma-interpret naman ito na siya ay natatakot at siya yung maatras. Ang sabi ni Binay, bahala na daw kung anong gustong isipin ng tao. Basta siya daw, ang dahilan niya sa hindi pagtuloy ay yung mga pasaring. Di umano nito si Trillanes na hindi patas ang laban at siya ay manlalamang lamang doon sa debateng gagawin. Maris, Hawi? Alright, maraming salamat Sandra Aguinaldo. Samantala patuloy pong sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Senador Trillanes kaugnay ng pag-atras ni Vice President Binay sa kanilang debate sa November 27. At kaugnay sa pambabatikos ni Secretary Panfilo Lacson, makakapanayam natin si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Magandang umaga, Mayor Romualdez. Yeah, good morning, Howie. Yes, ang sinasabi po ni Secretary Panfilo Lacson ay lumapit daw kayo kasama ang inyong pinsan na si Congressman Martin Romualdez sa kanya noong Enero at bumabali ng inyong internal revenue allotment para sa Tacloban City at nung handa na raw yung national government na ibigay itong binabali nyo o ina-advance nyo na pinapa-advance nyo na era ay bigla nyong hindi tinanggap o tinanggihan? Ano ba yung version nyo rito sa nangyari? Simpleng-simple yan. Kung may panahon, padala kayo ng reporter dito sa opisina ko
Dahil during that time, namin si Secretary Abad, humihingi kami ng augmentation of funds. Pati Presidente, sinulatan namin. Sinulatan namin augmentation, hindi po bale. Opo. I don't know where that story came out na ako pang lumapit sa kanya at humihingi ng bale. So what's the difference, sir? If he knows the workings of government, you should understand you don't make bale and you don't advance IRAs. What you do is you ask for an augmentation of funds so that, the LGU now can help get back on its feet. Okay. And that happened during that time. And I appreciate the efforts that he tried during the time na sinubukan namin tulungan. Pero galing naman kay mismong Secretary Abad na ang magagawa lang niya ay pag-advance ng IRA. Ngayon, in-advise naman ako ng mga abogado namin, huwag niyo tanggapin yan kasi kung mag-advance ng IRA, baka galing sa DAP yan. O kung hindi lang galing sa DAP, illegal yan, mate-technical malversation tayo. Huwag na. So, yun ang naging sagot naman dyan. Okay. Ikaklaro ko lang, in fact, mahirap kasi yung kwento siya ng kwento, hindi niya alam, sumulat kami. We don't operate informally. This is a highly urbanized city, and the mayor here and the congressman, we communicated that to Secretary Abad in writing. That's not kwento. Thank you. So Mayor, it's in writing. May document na nagsasabing ang request nyo, ang tunay nyong request ay augmentation of funds. Kung baga, sa yes, inyong that larangan. was there. Walang tunay na request. There's only one request. That was a request made by us for augmentation of funds for the city government so we can maintain the allowances and expenses for the national agencies that are operating and doing service here in our city. Okay. Yeah, kasi ang kinikwento po ni Secretary Lacson, may verbal request daw, naka-speakerphone pa raw yung conversation, etc. Tumakbo siya mismo kay Secretary Abad para ipa-approve daw yung inyong request for this advanced ERA. Pero you're saying from the very beginning, this was not an advance of the ERA that you were requesting, kundi isang augmentation of funds or I guess in the private sector it would be called a supplemental budget. No. In fact, augmentation of funds, pwede silang pagbigay niyan. They do that to other LGUs. In fact, to make it even clearer, that's why Secretary Abad went out on public and answered us and said, number one, yung paggamit ng pondo sa mga national agencies is patronized politics that shouldn't be allowed. Second, what he said was very clear. What he said was, don't expect anything just because you were hit by a disaster. Period. So, tumahimik na kami. Yun ang sagot niya. So wala ho siyang sinabi in public na bumabalik kami or in fairness to Secretary Abad, wala naman siyang sinabi na ina-advance to. Yeah. Abogado ano pong advance na hindi na? Mayor, medyo choppy na kayo. Pero parang may binanggit kayo na importante kanina na sinabi raw ni Secretary Abad sa inyo na huwag kayong umasa na, parang hindi ko po narinig yung kadugtong nun. Huwag kang ayun sinabi niya yun Okay, I'm sorry, Mayor Romualdez, we can barely understand what you're saying now, but we will take you up on your offer na papuntahin ang isang reporter para makita po itong documentation ng inyong request para luminaw naman itong issue na to, kung ano talaga yung hiningi nyo sa gobyerno nung Enero. Pero one last question, if the line is clear, no? So what is the current need now of Tacloban? So this was back in January, no? So ngayon, it's one year after Yolanda. Awi, no? Yeah. Pwede lang, no? Para ayusin lang natin to, no? Apa. Ako naman, I'm very disappointed because I did not know the true facts yesterday. I only found out this morning. I'm very disappointed of what Senator or Secretary Lacson did yesterday. Number one, it was in bad taste. You don't talk that way in front of international NGOs and international communities that are helping us here. Ayan ang masama. It was done in bad taste. It was done the wrong time. We should work. Alam mo, ano bang function ng office niya? Hindi naman siya general na mga junior officer kami.
ay isipin niya, ang role niya dyan is a coordinating body. You should reach out to all LGUs and not pick fights. This is the second time that he sort of scolded me or accused me. The first time was in Cebu. When I asked him, did you recommend, what is this thing I heard about transferring the airport? And this was way back June. And he answered me, yes, he recommended to the president to transfer the airport. Sabi ko naman, what is the basis of your transferring the airport? I want to look at the studies. Because how can you make a study in 6 months? And who is doing the study? Because that will entail billions. So my point, and then now, nagulat din ako because 3 weeks ago, he was announcing on the radio, on public, saying that he has no powers, he's disappointed. In fact, nalulungkot siya, parang nababagalan siya sa mga nangyayari, at disappointed siya. Pagkatapos, all of a sudden, he will accuse me that I am now the one at fault. That's why all these delays are happening in Tacloban. Medyo malabo ata yun eh. So ako naman, if you cannot fulfill your duties as a coordinating body there, I don't know why you are even named SAR. You're not a SAR. You're just a coordinating body. If you cannot fulfill your function, and you're accusing us that we received 6 billion, and we did not receive 6 billion, I think you should resign in your position. Okay, so you're calling for him to resign because he has failed to fulfill his now, if duty. he has a political agenda, which looks very clear, we're not going to get sucked into that. Our people here in Tacloban have suffered enough. It's enough already with this harassment that we're getting from the national government. Sobra na eh. Yun lang masasabi ko. We're trying so hard to work with them. Lahat ng hinihingi sa amin, binibigay namin. Lahat ng gusto nila, binibigay namin. Pero wag na sasabihin nila na kumuha kami ng pera. Pagkatapos kung ano bang insinuation na ninakaw namin yung pera na yan. We're not on a policy here. Klaro ko lang yan sa kanya. In fact, kami pang nabiktima dahil may 1 billion project kami, yung airport. And before, binunot nila yung 708 million at ilagay nila sa top. Pwede yan ang sagutin niya. Isa pa, background niya, police officer siya. Right up to now, you are czar, rehabilitation. You cannot even explain where all these donations came from the international community. Nakakahiya. Hiyang-hiya ako. Tumalabas ako sa bansa, hiyang-hiya ako dahil hindi rin namin ma-explain saan pumunta yung billion-billion na dollars na sinasabi ng pumasok sa Pilipinas. Yan ang mga asyusi niya. Hindi ito mga aira-aira na mga sinasabi niya. Kompleto kami ho yan. Papakita ko yung sulat yan. Yan lang gusto ko sabihin. Huwag na idamay mga Taclobanos. Pagod na kami dyan. Okay? Okay. Thank you. Maraming salamat po, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Okay, nasa linya na po. Kaugnay sa Presidential Assistant for Rehabilitation Recovery, Secretary Ping Lacson. Magandang umaga po, Secretary Lacson. Magandang umaga po. Hawi, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa mga nakikinig na nanonood. Sir, kasama po sa presentation nyo kahapon na sinabi nyo, inamin nyo na below par yung ibang efforts sa recovery and rehabilitation, lalo na sa Tacloban City. Yeah, Tacloban lang ang binanggit ko doon na below par. Galing kami kung saan lugar Nakita namin yung kayusan doon sa ibang lugar. Napansin ko lang sa Tacloban, wala pang kayos. Kaya nga pinag-aaralan namin, bakit ganon? Kaya nga sa policy forum kahapon na sponsor ng JICA at saka ng ACP, sinuggest ko na isama sa mga policy issues kung bakit ganon ang situation sa Tacloban. Okay. So, kasama dun sa policy issues, yung political issues nga, no? Ayon sa inyo, ay tinanggihan na ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang tulong ng national government para sa rehabilitasyon sa Tacloban City? Sinabi mo ba niya kung ano yung dahilan niya para rito? Ilagay lang natin sa proper context. Ang sinabi ko, noong January, lumapit siya sa akin, kasama niya yung si Congressman Martin. Martin Romualdez? Yes, Congressman Martin Romualdez. Ang sabi nila sa akin, wala siyang panggastos para sa City Hall, baka wala na siya may pasweldo, wala na maitulong sa mga itong napatulungan doon sa loob ng munisipyo. He's talking of the operation of the City Hall or the city government. So ang kanyang request, siya mismo nag-request ito kasi wala naman ako idea. Ang sabi niya, baka pwede makapag-advance siya ng kanyang IRA. January pa yon, siyempre, advance yun dahil January to March yung first quarter. Ang pakiusap niya kung pwede maski 1 quarter man lang may advance niya.
So from Manila Golf, where we talked at the time, tumakbo ako sa DBM. At kasi hinabog ko si Secretary Abad, baka makaalis. Pagdating doon, sinabi ko na pwede bang makapag-advance ng IRA yung Tacloban, maski 1 quarter. Ang sagot ni Secretary Abad, kahit 6 months pwede natin sitigan. Total, pera naman yan. So bumalik ako sa Makati ulit at ang inabot ko na lang si Congressman Martin Romualdez. Pini-speaker phone niya yung kanyang pinsan, si Mayor Alfred, at tuwan-tuwa ako na ibalita sa kanya, i-prepare mo yung request mo, Mayor, at okay na ito, ibigay mo lang sa akin, ako na magpa-follow up. And then, hindi ko na masyado maliwanagan, basta sa madalit sabi, tinanggihan niya, sabi niya, mahirap na ganito. Marami siyang kadahilanan na hindi ko na maintindihan. So, nagtataka ako sa akin sarili, pati si Martin nga kasi magkatabi kami noon Sabi ko, bakit ganon? Very urgent yung kanyang panawagan, yung kanyang request. Kaya ako naman, agad-agad, tumakbo sa DBM na napakalayo. Bakit nga yung naandyan na, bakit ayaw niyang tanggapin? Hindi na rin maintindihan ni Congressman Martin Romualdez kung bakit bigla nagbago yung isip ni Mayor. Yun lang yung context, hindi yung tinanggihan niya yung tulong ng national government. Okay. Secretary Lacson lang, para sa illumination, impormasyon ng ating mga manonood, yung irang binabanggit nyo, ito yung internal revenue allotment na ibinibigay ng national government sa bawat LGU para sa kanilang regular budget. So ang bali ang sinasabi nyo, hinihingi nila yung i-advance itong internal revenue allotment. Kumbaga binabale, inuutang nila sa national government yung mga susunod nilang budget, makakautang sila. Pero sir, correct me if I'm wrong, pero di ba sa pag may national calamity katulad nito at may deklarasyon na national calamity at marami naman pumapasok na resources, bakit pa kailangan bumali ang isang LGU? Hindi ba pwedeng bigyan na lang ng national government yan dahil malinaw naman po na napakalaki nitong devastation at talaga naman nangangailangan yung Tacloban City. Bakit pa kailangan silang bumali sa national government? Di ba pwedeng bigyan na lang muna ng emergency assistance? Total, malino naman na national calamity po ito. Again, Howie, magkaiba yun. Yung tulong para sa operation ng City Hall, iba yung sa tulong para sa kalamidad. Yung national government, marami rin na nagastos para sa Tacloban City along with the rest of the 170 other cities and municipalities. Ang hinihingin, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, kaya siya bumabali. At yung mga ibang syudad naman din, yung iba nakabali rin, yung iba naman, meron pa silang naiwan na internal revenue allotment nila. At meron pa silang pang-operation ng kanilang City Hall. For example, yung Samar, iano ko lang, para may compare ko lang. Samar, nung nangailangan sila ng bigas, dahil pinukulang na sila ng bigas. Si Governor Saritan, nakiusap din sa akin, hindi ko rin siya kilala, dumating sa opisina, at kailangan magugutom yung mga constituents, meron siyang pambili galing sa kanyang IRA. At ang problema niya lang, kung makakabili siya sa NFA kasi ayaw siyang pagbilan. So tinawagan ko yung NFA at sinabi ko, kung pwedeng pagbilan nyo o bentahan nyo ng bigas, yung Samar, province of Samar. So ganon, ngayon ang Tacloban, ang sinasabi ni Mayor Romualdez, ubos yung kanyang internal revenue allotment. Wala siyang perang naiwanan sa City Hall, wala sa city government, kaya ina-advance siya. Ang tulong ng national government, hindi para doon sa operation ng mga City Hall, o provincial government or municipal government. Ang tinutulong ng national government para sa mga naapektuhan ng kalamidad, kasama na rin doon yung pagpapagawa ng munisipyo, ng City Hall, ng public market, at kung ano-ano pa. Kaya nga, ang CRRP, nakapaloob doon yung lahat ng tulong na ibibigay ng national government, pabahay, cash assistance sa mga natira ng bahay doon sa mga safe zones, yung pampagawa ng bridges, ng roads, ng mga government facilities, pati yung livelihood at pati yung sa social services. Magkaiba yun, Howie. Gusto ko lang liwanagin. Yung operation ng City Hall, kaya ina-advance na ubos daw ang kanyang pera. At ang sabi niya pa nga, hindi siya makapagbigay ng assistance sa police, sa mga teachers. Ang sabi ko, Mayor, mukhang hindi yun ang prioridad muna ngayon. Ang prioridad natin yung mga survivors. Wag nyo na munang siguro isipin yung tulong ng police kasi meron naman sweldo, meron silang MOOE, meron silang logistical support coming from national headquarters. So it's only a matter of, identifying priorities. But nevertheless, sabi niya pa rin, yun nga, problema niya yung operation ng City Hall dahil walang revenues, baka pwede maka-advance ng mas 1 quarter. Ang inoffer sa kanya ng national government ni Secretary Abad, isang 1 semester, 6 months.
nagtataka ko bakit nung bumalik ako sa kanya, tinatanggihan niya. Yun ang akin ni-refer. That's within that context. Gusto ko lang linawin ng Howie. Alright, Senator, si Mariz Umali po ito. Yes, Mariz. Good morning. Senator, moving forward, kasi inaprubahan na po ni Pangulong Aquino itong rehabilitation plan, itong master plan. Bibilis na po ba yung pagsasaayos ng mga tinamaan ng Bagyong Yolanda? Kasi, of course, until now, a lot of people, mga victims po, talagang nanghihingi pa rin, no? Parang sa tingin nila, hindi pa rin sila nakakaramdam ng talagang tunay na tulong. So yun, talagang may mga kababayan tayo doon na hindi naabot pa ng tulong. Dahil nga, ang sabi ko, yung CRRP na pinubit namin, yun, na-capture lahat doon kasi napaka-expensive no, napaka-expensive. Ang katulong namin sa pagbabalangka sa pagka-craft noong CRRP, mga LGs din, private sector, yung mga NGOs, pati yung mga national agencies. Kaya comprehensive yun, na-cover na halos lahat. Kung meron kami nakaligtaan yun, noon, sa oversight makikita namin kung meron pang hindi na hagip noon. But then, sabi ko nga, dahil inaprubahan na yung CRRP, mapapabilis talaga yung implementation. At hindi lamang doon sa pag-aapruba ng CRRP, nung tumawag ng special cabinet meeting si Pangulong Aquino, talagang sinabihan niya isa-isa yung ahensya, yung mga heads ng agencies, bigyan niyo ako ng definite na timeline. Hindi ko tatanggapin yung more or less. Kailangan bigyan niyo ako kailan natatapos itong mga nakalistang proyekto sa CRRP. We're talking of 18,648 projects. At 25,000, nakapaloob doon sa 18,000 na mahigit na proyekto, mahigit 25,000 activities. So, yun ang sinigurado ni Pangulong Aquino na madaliin at yung pondo, silang dalawa ni Secretary Abado ng DBM ang mag-uusap doon. At ang meron talaga magagamit na pondo. So, ang sagot doon sa tanong mo, Maris, mapapabilis, mag-accelerate yung pace ng implementation kasi nga, na-aprobahan